Function ng mixer. Din yan. Mixer. Din. Di ba yung ma-pick up? Ready? Ha? Ready na kita? Okay. Sige. Okay mga tugang, Diyos maray na aga po sa iyo intiro, lalo na po sa bilog kan nasyon kan Pilipinas. Ini po ang Straight Talk kasama si Olap Gotladera, ngunyan na pagkasabado, ang adlaw na October 11, 2025. And kita man nagpapaabot sa intiro, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Good morning sa lahat po ng nakakapanood at nakakapag Facebook Live dito po sa atong programa sa Straight Talk. Nguyan po na pagkaaga, magkakaigwa kita sin saro na bisita through a phone-in interview. Saro na masasabi na nato na naging historical figure, no, sa mga nakaagi na dekada na binibilang sini, and hopefully makakaulay nato mga tugang, lalo na po sa ato sa Bulan Sorsogon, kundiin masasabi nato na straight from the moon, no? Straight from the moon ini an Straight Talk. So wala iba ang makakaulay nato taod-taod. Matawag na lang po sa ato magiging bisita. Wala iba si dating Senador Gregorio Gringo Honasan. Pulato na lang nato sa mga pirang minuto, and we will be able to discuss, no, lalo na po ang mga kaganapan asin ang mga pangyayari, no, sa mga nakaagi na simana, lalo na po sini na mga issues, no, manungod po sa flood control mess, ini na mga investigasyon, ini na mga hinihimo na mga hakbang, no, sa ato national government, lalo na po sa pagpuksa ng ating mga tinatawag na controversy. Okay? So nakay nag-aanoan ato signal. Medyo sa ako didi. Okay naman. Okay. So medyo nagkaka-technical problem kita didi. Sa signal ko bayaan niya, no? Noy. So okay mga tugang, and good morning man sa ato mga kababayan, mga kabubungto didi sa 63 barangays sa Bulan Sorsogon. And mao nga ni ini an ato magkakaigwa kita sin short interview. Hopefully abutan kita sini hanggang alas 8 san aga para po sa ato straight talk, no, na pag-irestoryahan, lalo na po ang ato bisita ngunya na pagkaaga. So mga tugang, gusto man nato bation ang ato mga listeners, no? Kung gusto niyo magpabati, magpa-shout out, yadi man lang po kita. And salamatunon man po sa mga nagbabarati ngunya na pagkaaga. Saro na doon si Attorney Boots Corvette, no? Attorney Corvette, salamatunon sa mga danon, no? Lalo na po didi sa ato sa Bulan. Daghan po sini ang mga naging scholars, no, didi sa ato sa Bulan. And syempre nakaulay ko man ini, sabi nga niya, anything for the betterment, no, sa
ginhawa asin sa kamayadan an kaniya man mensahe no para sa ato intiro. And syempre an ato man mga local officials didi sa Bulan, an ato acting mayor Cheska May Robles, an vice mayor acting vice mayor Dandin Corsiga, asin ang mga sangguniang bayan members. And of course sa ato man probinsya, good morning man sa ato gobernador, ato amigo sa probinsya, Governor Buboy Amor, and then sa ato man didi na congressman sa 2nd District, ora iba si Congressman Wowo Fortes. So sa ato man na mga followers, and kadaghanan po na ato mga followers, halos nasa ano man ini mga sa academe no, sa educational sector, lalo na po ang mga principal na mga amigo nato, saro na doon si Sir Aaron Himpaw, principal sa Valentina Boncan High School, and then syempre si John Burke Evasco. Good morning sir. Ang principal yan sa Bulan National High School, asin ang iba-iba pa na mga ato mga amigo sa manlain-lain na eskwelahan. And syempre ang ato man mga amigo na mga kapadian, ano? Ang ato mga amigo na kapadian, nasa Amerika man, sa ato naging sa ato parish priest diyan sa Barangay San Francisco, si Father Joe M. Afable. Good morning, hali didi sa Bulan, Father Joe M. Gabi niyan sa Amerika, Noy. Siguro ko nag-ano na ini, kakao na sin panigabi. And syempre ang ato man ng mga amigo didi sila Father Miko asin si Father Faisal. Okay? So yadi na po, simbago na nato, wara iba kaupod nato ngonya na pagkaaga Senator Gringo Honasan. Good morning, Senator. Good morning, kababayan natin, no? Hindi lang sa Bulan. Opo. Sa Sorsogon, kundi sa Kapikulan at siguro parts lang Kabisayaan. Yes, Senator. Nasa FB Live tayo, so aabot tayo sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So I think this is the... Mabuti naman para yung mga kababayan natin na ma-share natin yung mga pananaw natin at opinion tungkol sa mga nangyayari ngayon, no, sa ating bansa na hindi nakakabahala, nakakalungkot, pero huwag tayo mawawala ng pag-asa. Opo. Senator, I think this is the first time no na mag-on air tayo or on public after all the kumbaga masasabi natin itong mga pangyayari simula pa noon nung sa impeachment, supposed to be impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, and then yung last ito namang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, and then hanggang umabot na nga ngayon sa investigasyon ng mga Senado, ng ICI. So ano po masasabi ninyo sa mga kaganapan po na ito, Senator? So wala pa sa ating mga kababayan na lilinawin ko lang, magtatagalog na lang tayo, Taglish, at paminsan sisingitan ko lang ng Bicol para malaman ng mga kababayan natin na anak ng Bicol itong nag-uusap ngayon, mga anak ng Bicol. Opo. So anyway, ito no, hindi naman ito first time nangyari lang. Opo. Diba? Kaya lang kumbaga sa Bicol parang nanganaan ba? Nasubrahan naman. Opo. Itong pangyayari ngayon. Ang tanong palagi bakit? Mm-hmm. Bakit? Siguro napabayaan, no? Dahil ang pananaw ng marami is hindi ito tungkol sa mga personalidad lamang. Malungkot lang na may mga nasasangkot na mga Bicolano, no? Mm-hmm. Pero ito ay problema natin sa sistema. Mm-hmm. No? Sa sistema. May mga na-damage na institusyon. Mm-hmm. Yun ang kailangan pagsikapan natin, pagtulungan na maayos, ma-repair. Ngayon, itong mga pangyayari, no? Itong korupsyon, itong issue ng korupsyon, hindi ito issue ng Pinklawan o DDS, Mm-hmm. diba? O Unity Team, no? Mm-hmm. Ang kailangan humarap dito, tayo mismo, tayong taong bayan, Mm-hmm. na sa tulong sana ng gobyerno, maayos na ito dahil kung magso-shortcut na naman tayo, no?
katulad nung nangyari almost 40 years ago. Anniversary na next year, no? 2026 lang historic people power revolution na naganap noong 1986, no? Kung mag-shortcut na naman tayo, ano pa ang silbi ng mga institution natin at ng mga korte? No? Pinadadaan natin sa trial by publicity. Lahat ang pananaw ng iba. Lahat gustong maging investigador. Lahat gustong maging huwes. So, ano pa ang silbi ng proseso? So, maging mahinahon tayo. Ngayon, nasabi ko na yan na maging mahinahon tayo, pasensya tayo, pero magtulungan tayo. Dahil pag yung taong bayan na ang nagsalita, no? At mag-usap-usap sila, nung mga anak natin, mga kababayan natin na nasa serbisyo, at yung kanilang kasangkapan sa pag-maintain ng peace and law and order ay yung kanilang sandata. Diba? Yung armed forces, no? Yung kapulisan natin, isama mo na yung NBI dahil may mga armas din sila, di ba? Sa trabaho nila na pag-iimbestiga. Then, gugulo. Hindi gaganda ang sitwasyon. So, mag-iingat tayo. Mag-iingat tayo. Sa akin, positibo, Olaf, no? Sa ating mga kababayan, na nagrarally, naglalahat ng opinyon ng saloobin ng lantaran. Lantaran, di ba? Nagsasalita. Ipak natutuwa ako na ang mga nagsasalita ngayon, mga bata na congressman, congresswoman, mayor, governor, no? Mga bata. Ibig sabihin, mas magagaling itong kabataan eh. Dahil may access sila sa impormasyon, mas mabilis at technology. Pero natutuwa ako na itong susunod na henerasyon natin ng mga leader at mamamayan ay mulat. Ngayon, so mas mabuti lantaran. Ayaw na natin na nagmi-meeting itong mga ito na naglalahad na sa sama ng loob ng patago. Madaling araw, magbi-meeting, ayaw natin ang ganon. Ganon din sana yung gobyerno. Diba? Ang tinatawag, yung budget, dapat transparent. Diba? Dahil yung budget, yung General Appropriations Act, ay batas. Opo. Lahat ng batas, kailangan lantaran ang proseso. Kaya nga may debate sa plenaryo, sa Kongreso, sa Senado. Yung mga hearing naman, ang tawag dyan, in aid of legislation. Opo. No? Huwag naman natin padaanin itong nangyayari ngayon sa trial by publicity. Dahil pag may binanggit ka na pangalan, no? Purihin mo, no? Sabihin mo, mabuti itong taong ito masama, no? Guilty. Di sarap na natin yung mga korte. Baka makatipid pa tayo. Dahil yung tinatawag na trial by publicity. Pagdating mo sa korte, di ba? Nalitis ka na, nahusgahan ka na, no? Sa media, multimedia pa naman ngayon. Opo. Diba? Social media. Pagdating mo sa korte, sasabihin sa inyo mga kaibigan mo, mga anak mo, mga kamag-anak mo, mga apo mo, oy lolo, tatay, papa, ay magnanakaw ka pala. Ay, makulong ka o hindi. Nahusgahan ka na. Hindi dapat mangyari yan. So, isaayos natin itong prosesong ito. Dahil hindi ako nawawalan ng pag-asa dahil ito, Olaf, no? Opo. Siguro pag-usapan natin. Tayong mga Pilipino, may prueba tayo dyan. Historically proven na yan. Pag ang pinag-uusapan dulong, yung utak, yung galing, talagang world class tayo. Pero pag pinag-usapan puso, pagpapatawan, pakikisama, tayo ang champion dyan. So, yan ang opening statement ko dun sa katanungan mo. Opo. So, Senator, nalaman naman natin noon, nagkaroon din ng mga investigasyon, no, sa Senado ang ating, lalo na ang yung nangyaring tinatawag na PDAF scandal noon, no, yung kay Janet Napoles. Nagkaroon ba ng mga pagbabago noon? Kasi parang nanumbalik na naman ulit ngayon eh. Hindi. Olaf, no? Huwag nating gawing sandata sa pamumulitika yung batas natin, yung mga korte natin. Ang nangyari sa aking pananaw noon, no? Ito from personal experience, namili sila ng uusigin. Diba? Pagkakampi ka,
di ba, magaan. Mhm. Minsan lusot ka pa eh. Pagkalaban ka sa politika, abay, pupuruhan ka. Mhm. Sa liig talagang tama mo. No? Talagang ikukulong ka. Huwag naman ganon. Huwag naman ganon. Eh, ang problema niyan, yung mga nagsalita, yung mga nagpatupad nitong mga pangyayari. Ito looking back, yung na police case, abay, tayong mga Pilipino, di ba, mabigat ang kalooban natin. Pag yung naririnig mong nagsasalita nagmamalinis, nagmamagaling, nagmamarunong, na hindi naman. Di ba, lahat tayo may bagahe. Hindi tayo perfecto. Di ba? Sabi nga, when you come into the table, you need to come to the table with clean hands. So, huwag ka magmarunong, magmagaling, magmalinis. Pero pagtulungan natin, para yung mga kakulangan natin, yung mga imperfection natin, pag nagsama-sama tayo, natutupad yung layunin, nasusunod yung proseso, nagiging patas yung laban, nagiging transparent. Dahil pag pasikreto-sikreto ka, lalo na sa budget, yung budget batas yan eh. Ano tinatago mo? Pag sikreto, magdudula ngayon yung taong bayan. Pero pag transparent, di ba, nandyan yung mikropono, nandyan TV camera, nandyan yung social media, then may kumpiyansa yung taong bayan na nagaganap sa patas sa pamaraan yung proseso. Walang sinasanto, Opo. So, tama yung ating Pangulo, di ba? Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo, di ba? Sobra naman ito, di ba? Sabay, hindi pwedeng salita lang yan. Kailangan kumpleto, pagtutulungan, at may masagot. Yun ang mga hindi lang ito first time nangyari. Naalala ko, bata pa ako problema na yan. Noon, kalsada, di ba? Opo. Punluhan, napakanipis ng simento. Di isang ulan, was out na yung kalsada. Yung South Road, papuntang Bicol. Di ba? Naalala ko noon. Naging issue rin yan. So, hindi ito ngayon lang nangyari. Kaya lang, alam mo na, di ba napabayaan? Di ba? Alam mo yung galing Pilipino na, ay, pwede na yan. Ang regluhin mo na lang. Lagyan mo na lang. Kausapin mo na lang. Di ba? Hindi dapat ganun pag pinag-uusapan. Pundo ng taong bayan. Di ba? Hindi dapat ganun ang approach natin, ang pananaw natin sa pagpapatupad ng proseso. So, Senator, kung makakausap ninyo si Pangulong Bongbong Marcos at makapagbigay ng advice, diretsahan po tayo. Ano po kayang pwede ninyong ibigay na advice sa Pangulong Bongbong Marcos? Ako, hindi naman tayo nagmamagaling, no? Sa tingin ko naman, alam ito ng ating Pangulo. Di ba? Maging presidente ka ng lahat ng Pilipino. Di ba? Maging presidente ka ng lahat. Di ba? Yung kalaban mo sa politika, presidente ka dyan. Di ba? Yung mga pinanggigigilan mo, presidente ka nila. Yung mga nagrebelde, presidente ka nila. Yung mga humawak ng tamas, presidente ka nila. Maging presidente ka ng lahat ng Pilipino. Whether nasa Pilipinas ka o abroad, basta Pilipino ka. Sa puso, sa salita at sa gawa, may presidente tayo na hinalal. Ngayon, yung electoral reforms, naalala mo, no? Siguraduhin lang natin na hindi lang sa aspeto ng pagka-presidente, lahat ng hinalal natin, dapat na iluklok yan sa isang patas na proseso. Diba? Automated ngayon. Pero ang balita ngayon diba? Automated tayo. So, madaling napapakialaman. Hindi pa yun. Yun na karang eleksyon. Hindi ako nagmamaktol. Baka sabihin, sour graping. Yes, dahil natalo yan Sabi, yung gastos sa eleksyon, siguro kaya yung iba tuwing tatakbo ng eleksyon, talagang nag-iipon ng panggasto sa eleksyon. Diba? Dapat turuan natin yung mamamayan natin na maging mapanuri. No? Pag sa hirap ng buhay ngayon, pag inalok ka ng salapi, diba? Siyempre, makapumigay ka sa hirap ng buhay. Dahil, ang tunay natin na problema, hindi lamang korupsyon. Yung korupsyon, bunga na lang yan. Ng pangangailangan sa pagkain, food, clothing, shelter, education, health, diba?
Pambili ng antibiotic, ng gamot, pang dialysis. At ngayon, yung tinatawag na new gold, new oil, bagong ginto, bagong langis, no? Impormasyon. Hindi yung marites, ha? Dapat yung impormasyon na ginagamit natin para mag-desisyon tayo ng maayos sa personal na kapasidad o kung public servant ka, no? O kung gobyerno ka, makapag-desisyon ka na tama, kailangan kompleto, complete, timely, sa tamang oras at panahon. Segundo, no? At accurate, makatotohanan na impormasyon. At yan, kayo, Olaf, no? Mga kabayan natin, sa media, mabigat na responsibilidad yan. No? Dahil pag media, sabi nga ng media, may istasyon, sabi, we report, you decide. So pag report mo, i-report mo naman yung totoo. Huwag mo nang lagyan ng palabok. Di ba? Baka pag-isip sila na may kinakampihan ka. O bakit? Bakit kakampi dito? O pabor ka dito? Bakit mo binabati ko si ganito? Patas lang. Di ba? Responsible reporting. Media. Di ba? Napakahalaga niya. Hindi lang yung traditional media, no? Print, broadcast. Ngayon may social media pa. Radio TV, ano. So, yun yung mga importanteng mga sangkap. Idagdag ko lang oras. No? Opo. Ito nakaraang rally noong September 21. Opo. Merong rally sa Luneta, merong rally sa EDSA. People Power Monument, merong rally sa EDSA Shrine. Sa Kwana, sa Kanayunan, may mga rally din. Okay? Ngayon, ang nangyayari na naman, pag may rally, pag may nagsasalita, ang tanong kagad na sa akin kailangan baguhin natin ang konti, sino ba yan nagsasalita? Hindi mo pa nga naririnig yung sinasabi, ang tanong mo kagad, sino nagsasalita? Tapos, mag-uusga ka, wala yan, yung sasalita. Hindi, huwag kayo maniwala dyan. Dapat ang unang tanong, ano ba sinasabi ng taong ito? Ng grupong ito? Pagkatapos masagot yan, ano sinasabi? Sino ba yung nagsasalita? May connect ba yung sinasabi niya at yung pagkatao niya? Yung record niya as a public servant, as a public figure, no? So, nag-speech. So, yan yung mga aspeto na kailangan pag-ukulan natin ng pansin. Pero, sa dulo talaga nito, ang magsasabi niyan, yung taong bayan. Diba? Ang magdidikta niyan. Dahil, pag pumunta na tayo dun sa aspeto ng, iba may mga tanong ngayon, Olaf. Opo. Anong ginagawa, anong pakiramdam ng mga kasandaluhan natin? Pag-ingatan natin yan. Bakit? Tumuyo nangyari noong 1986. Diba? Nag-iipon-ipon. People power, rally, kaliwat kanan, no? Pero isa ang malinaw na sinasabi. Pagbabago, reforma. Diba? So, anong ginawa nung RAM? Yung RAM noon, no? Opo. Abay, tama. Tama yung hinaing. Hindi naman naghahanap ng away yung people power noon eh. Sinasabi lang nila, hindi naman maganda ang nangyayari na. Kaya kailangan natin pagbabago, reforma. No? So, rally, yan. Opo. Hayag. So, sama ng loob, sa loobin nila. Opo. Ang ginawa ng RAM, no, ay sumama sila sa tunay na boss nila. Hindi na, yung kasundaluhan kasi, yung armed forces, yung kapulisan natin, hindi naman yung kapulisan at armed forces lang, hindi naman yan security guard ng bawat administrasyon na inilulukok. Yan ay protector, no? Sundalo ng sambayanang Pilipino. Ang bossing talaga ng kasundaluhan natin, yung taong bayan. Diba? Hindi yung nakaluklok na administrasyon. Kaya lang yan, siyempre may commander-in-chief, may chain of command, yung kasundaluhan natin. Sunod lang yan sa tama at legal na utos. Pero pag may pakiramdam sila na parang hindi na yata tama ang pangyari, ay baka hindi na natin makontrol ang sitwasyon dahil may mga pamilya yung mga sundalo natin eh. Diba? Nanonood ng TV. Nararamdaman nila. Kung imaginin mo, yung sundalo, yung pulis nandun. Diba? Nagpapatupad nung kaayusan. Diba? Kapayapaan, peace and order. Diba? Tapos, may problema sa tahanan, sa bahay. Baka, pag tumatawag, paano hindi ako makabayad ng tuition ng mga anak natin? O nagkasakit si Totoy, hindi ko maipagamot. Tapos, di ba? Dahil sa mga nangyayari, dahil yung dapat
Di ba? May armas din. Paano siya magpo-focus kung may problema sa bahay? Yan ang isipin natin. Di ba? So, habang itong sitwasyon, pwede pang agapan natin, pagtulungan natin. Pero, sabi ko, Olap, yung sistema, no? Tingnan natin kung ano yung mga pwede pa natin gawin. Pero, sa akin, okay yan. Pag-rally, legal, mapayapang paraan. Pero, linawin natin kung ano gusto. May isa pang aspeto, Olap, na kung okay sa'yo, no? Okay lang. Okay, ayaw natin sa nangyayari ngayon. Nasasagot na ba natin? Hindi lang yung sino ipapalit. Meron tayong nasa batas, di ba? Pag yung ating Pangulo ay hindi makaganap ng ating tungkulin, ang susunod, yung Vice Presidente. May order of succession. Okay. So, madaling sagutin yan dahil nasa batas yan. Ngayon ang problema. Ayaw mo sa nangyayari. Resign all. Resign si ganito. Revolutionary government. Kung ano-ano. Proposal, no? Transition government. Ano ang ipapalit mo sa sistema natin ngayon? Kailangan mabilis yan. Hindi pwedeng, palitan mo ito, pero teka muna, antay muna tayo. Pagtinginan muna tayo. Hindi pwede. Kailangan mabilis dahil nag-aantay yung taong bayan, yung mamamayan. Diba? Hindi pwedeng maputol yung buhay nila dahil nagkakagulo kayo sa politiko, di ba? O paano yung pagkain namin? Yung pabahay. Balik tayo dun sa pangunahing pangailangan, di ba? Paano yun? Ano ang solusyon natin? Di ba? Hindi magandang sitwasyon. Maraming nagre-reklamo na. Food, clothing, shelter, health, education, and then data. Yan ang sitwasyon natin ngayon. No? Pero kailangan legal, mapayapa at mahinahon na pamaraan. Dahil, from personal experience, madaling manggulo, Yan ang pinakamadaling gawin. Manggulo. Guluhin mo. Sino dyan ang magiging biktima? Mga anak natin. Diba? Mga pamilya natin. Mayaman ka o mahirap. Siguro yung lamang lang ng mayaman, no? Medyo, madidili ng konti yung gulo bago kumatok sa pintuan nila. Yung mahirap, paano? Yung mga kabayan natin na kumakain sa basurahan. Pag nagkagulo. Diba? So, wag tayong padalos-dalos. Pero sinasabi ko, ang magre-decide niyan, yung taong bayan. No? Sila ang magsasabi kung ito ay pwede pang pag-usapan. Ang malungkot lang baka maisip na naman natin, shortcut na naman ito. Diba? Mahirap yan. So, Senator, marami kasing naghihikayat na magkaroon na naman ng another people power revolution. Handa ba tayo sa panibago na namang hamon ng people power revolution? Nako. Di ba na ilang people power na ang pinagdaanan natin? Ilang beses tayo lahat o marami nagpuntahan sa kalsada. Okay, ano nangyari? Bakit nangyari itong flood control? Kung epektibo yung pagpupunta natin sa kalsada. Ilang pag-aalsa na. Ito, sinasabi ko with some experience, no? Ilang pag-aalsa na nangyari. Ang problema, Olap, no? Ito, Englishin ko na lang. Naintindihan ba ito ng mga kabayan natin? Opo. Hindi naman yan mga, di ba? Ngayon, di ba? We have been doing the same thing over and over again. Politically, economically, in terms even of national security. Pareho ang ginagawa natin. Di ba? At umaasa tayo na iba ang resulta. Okay, example. EDSA 1986. Freedom Constitution. Di ba? Lumabas yung 87 Constitution Tapos revolutionary government. Ano ang una nating ginawa? Nag-eleksyon tayo. Hindi na nga automated, no? Manual pa. Pero ngayon automated. Pero parehong style. Hindi natin inayos muna yung mga institution. Di ba? Para matibay. Para patas yung laban. Para sa eleksyon, hindi sobrang gastos. Di ba? Hindi paramihan ng TBA. Hindi paramihan ng pera yan. Di ba? Yun sana ang inayos muna natin. Di ba? Hindi ba sinasabing
huwag mo na mag-eleksyon habang buhay. Hindi. Diba? Bago tayo nag-eleksyon, dahil alam naman natin yung resulta ng eleksyon eh. Kaya nga nagkaroon na snap eleksyon. Dahil ang tingin ng tao, hindi patas yung laban. Lamang yung may pera. Lamang yung, kaya nga yung obserbasyon na, yung eleksyon sa atin, guns and gold lang yan eh. Kung guns and gold, para ano pa yung presinto? Doon lang tayo mag-concentrate. Damihan natin yung guns, damihan natin yung guns, at mag-ipon tayo ng pera, pambayad. Ganun ang nangyari. Diba? So, Senator, ano masasabi niyo po dun sa suggestion na magkaroon ng snap elections? Pwede ba yun? Hindi, kung gusto natin, pwede yan. Kaya lang, ang nakakaintindi niyan, yung mga constitutionalist, yung mga abogado. Diba? Pero, hindi, ang tanong, bakit? Bakit? May nagsasabi, hindi na tayo ba pwede makapaghintay sa 2028? Diba? Or, kailangan snap election dahil wala ng tiwala. Yun nga, bakit nawala ng tiwala ang mga kabayan? Paano ang aming proseso na dapat lantaran, patago-tago, sikreto. O yung flood control, paano magkakaroon ng ghost project kung lantaran yan at hindi patago? Diba? O yung flood control, ito wala pa. Di ba, maalala mo nung magkasama tayo sa Senado? Opo. Diba? Ano yung mga advocacy natin? Land use. Ito sabihin ko lang ito para may paliwanag yan. Naniniwala ka ba mayroong flood control? Kaya mo bang kontrolin yung baha? Para mo sinabing, kaya mo bang pigilin yung bagyo? Yung lindol, nakakailang lindol na naman tayo. Ito na ang ilang linggo, no? Opo. Kaya ba? Di ba? Ibig sabihin ng control, kaya mong pigilin o ilihis. Hindi. Kaya nga, land use tayo, di ba? Bakit ka papayag na may kabahayan sa tabi ng ilog na tuwing uulan ng malakas o babagyo, aapaw yung tubig, ililikas mo na naman. Buti kung mailikas mo lahat. Kung maunahan ka ng baha, ipatay. Di balik tayo sa Section 3. Di ba? Diba? Ng Constitution. Article 3. Protect life, liberty, and property. Buhay. Every year, pinupunduhan natin yung flood control. Every year. At hindi, ang pundo niyan, hindi yan 100,000 lang, billion. Every year. Diba? Bakit? Ano nangyari sa flood control mo? Hindi ba mas mura? Imbis na gumastos sa'yo ng billion, ilikas mo na lang. Land use. Dito ang residential, dito ang kabahayan. Bakit ka maglalagay ng kabahayan, no? Ng mga tirahan, ng mga tahanan sa tabi ng ilog na laging umaapaw? Flood control. Bakit ka maglalagay ng bahay sa paanan ng bundok na kinalbo? Kinalbo yung kabundukan natin. Laging may mudslide. Di ba tatabunan na naman yung bahay? Baka ilalagay na naman natin sa panganib. Baka mas mura na ilikas. Siyempre, yung mga kabayan natin, dito na kami pinanganak. Ilang generasyon na kami. Yun. Di ba? Siyempre, tututol yan. Opo. Pero pag sinabi mong, pag nagpumilit ka na hindi ka pumayag na ilikas ka namin o ilipat ka namin, ay baka mamatay yung pamilya mo. Okay? Kaya yan. Ang katapat niya, nailusot natin, maalala mo, yung National Disaster Risk Reduction Management Law. Opo. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Pag may bagyo, may darating na natural calamity, mag-ready tayo. Dapat ready tayo. Saan i-evacuate? Di ba? Saan ang evacuation center? Saan kukuha ng tubig at pagkain? Saan yung bagyo? Di ba? Saan yung lindol? Pagkadaan, ibalik natin kagad sa normal para mabilis na bumalik sa trabaho yung mga magulang at mabilis makabalik sa eskwelahan yung mga anak natin. Di ba? Yun ang essence ng yung mga mas mayayaman na bansa sa atin, whether China or US or kung saan, di ba? Pag may natural calamity, tinatanggap nila pero mas mabilis ang responde nila. Ngayon, idagdag ko lang, hindi ba ano ang
datos natin ngayon. Sabi ng datos, ang Pilipinas, sabi siguro ng Panginoon, ng Diyos, o Allah, kung ano man ang tawag natin sa kanya, no? Alam mo, talagang i-bless ko kayo, kayong mga Pilipino, no? Talagang, yung ekonomiya ninyo, kahit na ganito ang sitwasyon, pumapalo ng 6 to 8%. Pero ibang usapan yan, no? Ngayon, napakaswerte ninyo. Whether COVID o kung ano man banta, sa loob ng bansa or galing sa abroad, di ba? Kailangan tumawid ng bodies of water. Tumawid ng karagatan o ilog bago kayo maapektuhan. Ganun kayo pinagpala. Pero para hindi mo magselos yung mga kapitbansa ninyo, gagawin ko kayong number 1 sa World Risk Index. Hindi dahil sa, pwede ko yung iwas sa bagyo. Kundi, napakabagal ng responde ninyo. Kasama ninyo dyan sa World Risk Index, number 1 kayo, yung India at saka yung Indonesia. Ilalagay ko kayo sa Ring of Fire. Di ba? Alam naman yung Ring of Fire, di ba? Opo. Yan yung lindol, di ba? No? At pag may bagyo na nabubuo sa Pacific Ocean, di ba? Kayo ang welcoming committee. Okay. So, ano ibig sabihin niya? Pinagpala tayo, pero may mga problema rin tayo. Ngayon, i-equal natin, no? I-update natin, no? Ngayon, marami tayong problema, wala. Sa ating mga kabayang Pilipino, marami tayong problema. Tanggap natin yan. Hindi nakakatuwa ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot. Pero tingnan mo naman natin. Manood tayo ng TV, yung news. Sa ibang bansa, sa ibang lugar, binubomba yung eskwelahan. Binubomba yung ospital. O biruin mo kung ilan dyan yung nasasaktan, yung namamatay. So, bago tayo magmaktol, sabi nga, count your blessings. Marami tayong problema, asikasuhin natin, pagtulungan natin, pero magdasal din tayo sa pasasalamat na hindi pa ganun kalala yung sitwasyon natin. Yun ang pagtulungan natin. Huwag na natin hayaan na lumala ito dahil sabi ko nga kanina, pag taong bayan na nagsalita, no? Sabi, ibang problema yan. Diba? So, ang tunay na kalaban natin talaga, ang korupsyon, bunga yan ng kapabayaan, no? At saka, yung korupsyon, yung mga problema natin ngayon, apektado lahat ng Pilipino eh. Regardless of political belief or background. Hindi na ito isa. Ang apektado ng mga didis, di ba, mga pinglawan, kung ano, di ba? So, kailangan natin dito ngayon ng pagkakaisa at saka lideratong moral na nandiyan naman. In place naman nga. At saka yung sinasabing accountability. Dapat wala namang, huwag tayo mapili, di ba? Kaya nga, yung justice may piring sa mata. No? So, justice must be tight. Accountability should apply to all, sa lahat. At saka yung kailangan managot naman, di ba? At protektahan natin yung mga nagsasalita. Ginagawa natin issue yung mga ninotaryuhan ba yan? Totoo ba? Di ba? Hindi ba sumumpa na yan doon sa hearing? Ano ba paniniwala? Yung notaryo na baka wala doon sa opisina. Baka i-signature lang yan eh. Di ba? So, transparency builds credibility. Yung paniniwala, kumpiyansa, no? Pero yung secrecy, yung patago, sabi, magdudula ka. Hindi mo alam kung anong proseso eh. So, kailangan yung proseso natin, lantaran, walang kinikilingan, at kumpleto hanggang sa dulo Opo. Dapat hindi investigasyon lang, transparent kundi, dapat may managot. Ang pakay natin dito, wala pa. Okay po ba tayo, wala? Okay lang po. On air pa po tayo. Sige po. Ang sitwasyon nyo, ang pakay natin dito, hindi para sirain yung institusyon. May problema na nga, damage institutions, no? Ang pakay natin ay manumbalik yung kumpiyansa, no? Sa mga institusyon natin na patuloy na nasisira. So, kailangan pagkakaisa, di ba? Upholding the truth, yung integrity at accountability. At siyempre,
huwag naman tayong magkahati-hati dahil sa kulay sa politika. Wala namang parti-partido ngayon, di ba? Dapat magkaisa tayo dahil sa konsensya natin. Konsensya natin na nag-aalala tayo naman para sa kinabukasan ng mga anak natin. O para for us to move forward as a nation, kailangan kumprontahin natin, harapin natin yung mga isyong ito sa harapan, lantaran. Di ba? Walang tinatago. And only through courage, transparency, and unity can we rebuild trust in government. No? Yun ang mga ibang obserbasyon ko lamang. So, Senator, alam naman natin na paparating na din yung 2028 elections. Kung hindi naman po magkakaroon ng mga pagbabago, no? Lalo na itong mga street protests o kung magkaroon man ng snap election or what, nasa konstitusyon natin na 2028 ang susunod na eleksyon. May plano po ba tayo na bumalik ulit sa Senado kung hindi sa Kongreso, Senator? Well, wala. Mabuti tinanong mo yan. Nagpapasalamat ako sa mga kabayan natin sa Bulan, sa Sugol. Opo. Anong number ba tayo dyan? Ano po? Anong number tayo sa mga senador na ibinoto sa Bulan? Nasa top 3 siguro po, Senator. Okay. Pero sa Kapikulan, Opo. hindi ako nagreklamo. Opo. Kasi gusto ko yung malaman na mga kabayan natin Bicolano na aking baga kita kang Bicol. Anak ko ng Bicol. Ngayon, hindi yung reklamo. No? So nagpapasalamat ako sa mga tiga-Bulan. Pero yung mga, baka hindi na alam na Bicolano tayo. Ngayon, di ba? Kung ano man yung plano natin, siyempre kukonsulta ako sa inyo. No? Opo. Pero tingnan mo naman ngayon, hindi, wala akong binabanggit na pangalan. Ayokong sirain yung aking sinabi kanina. Huwag naman natin padalis tayo. Sino ngayon yung mga nasasangkot? Ilang nasasangkot dito sa issue ng corruption? Itong flood control. Itong mga inception. Hindi ba may mga Bicolano rin? Okay, proud ba tayo? So yun naman sana. Hindi ako nagmamalinis o nagmamagaling. No? Opo. So ano man ang plano natin, mamilit tayo. Hindi lamang national. Hindi natin mabuti Bicolano o hindi Bicolano. Pero may track record naman sa Bicolano. Ako hindi ako nangangampanya o pinipsita. Ano sabi ko nung kampanya? Wala, di ba? Minsan nag-usap tayo. Opo. So, ako, anak ng Bicol, 17 years akong sundalo, 7 taon na rebelde, 21 years na senador, 2.5 years na cabinet secretary ng Department of Information and Communications Technology. Yan ang track, almost 50 years. Diba? Sa kasamaan pala, hindi tayo nakabalik. So, ang punto ko lang dito, suriin natin mabuti, diba? Yung track record ng mga ipoboto natin, whether local na posisyon or national. Lalong-lalo na, yung 2028 is going to be a national election. Pipili na naman tayo ng bagong Pangulo. At mag-iingat tayo, no? Maging mapanuri tayo. So, tayo ngayon, balik sa katanungan mo, nagre-ready tayo dahil, alam mo, umikot ako bago pa magkampanya, Olaf, no? By the way, Olaf, may time pa ba tayo? Sige lang po. Okay. Go ahead. Anyway, okay, maalala mo, hindi pa kampanya. Meron tayong panukala. May proposal tayo. Sabi ko, para maiwasan yung mga kumukulo na sitwasyon at yung problema, pwede siguro mungkahin natin ito mawalang galang sa mga mag-usap-usap yung lahat ng buhay pa natin presidente. Okay? Noong mga panahon na yon, sabi natin, kaupo lang ni President BBM, nandiyan si nakarang outgoing president, si President Duterte, buhay pa naman si President Erap, nandiyan pa naman si President Gloria Macapagal Arroyo, na naglingkod bilang Senior Deputy Speaker ng House. No? Sabi ko, mag-usap-usap sila, walang camera, walang mikropono. Ang tawag dyan, sa ibang bansa, yan ang Council of State. Isang tabi muna yung politika. Mag-usap-usap lang seryoso itong mga dating presidente at yung bagong luklok na presidente. Pag-usapan nila
kung paano ang gagawin para mapag-isa yung sambayan ng Pilipino. Tapos, walang camera, walang mikropono, paglabas sila, magkulong sila sa isang kwarto, no? O ilang araw, ilang oras. Tapos noon, mag-usap-usap sila, magpulong sila, labas sila, at mag-anunsyo, mag-press conference. O ito ang napag-usapan namin, iba-iba kaming partido, no? Pero ito ang makabubuti sa taong bayan. Yun. Di ba? Eh, ang nag-responde lang, yung isa sa hindi ko na babagit yung pangalan ng presidente, isa lang. Sa 4 na buhay na presidente, nakaupo at yung 3 nakaraan, ang nag-responde positively. In fact, sabi niya, ako, Senator Rasan, mabuti yan. Yan lang isa lang. Eh, paano yung 3? Yan yun, pwede meeting na nag-iisa ka. Okay. Kung nangyari yun, baka naiwasan yung sitwasyon ngayon. Pangalawang panukala natin, bago pa magkampanya, sabi natin, di ba? Abay, kung pwede, nag-signature campaign tayo, maalala mo? Para ibalik si former President Duterte dahil kasasabi ng ating Pangulo na gumagana yung mga korte natin. Buhay yung ating hustisya, yung sistema natin para due process. Bakit natin ipinaubaya si dating Pangulong Duterte sa ibang korte, sa ibang bansa? Di ba? Parang, kontra yun sa mga pahayag natin. Okay, so sabi natin, hindi natin sinasabing guilty, may pananagutan, or inosente si former President Duterte, di ba? At sinasabi natin, ibalik dito, para dito litisin. Di ba? Malapit sa mga mahal niya sa buhay. Di ba? Dahil hindi naman yan bata na si former President Duterte. Yan. Kung may ngayon may mga, di ba, may resolution sa Senado na i-house arrest na lang. O hindi natin alam kung mayayari yan. Hindi pa huli ang lahat, di ba? So pwede natin continuous effort doon. Pero nangyari na. Hindi ko alam kung nagkamali tayo ron o hindi. Pero yun ang mungkahi natin. Ngayon, meron na naman tayo sitwasyon na pwede mangyari yan. Itong mga bata, di ba? Hindi ko na mabagsin yung pangalan. Mga anak ng mga dating presidente, nakaupong presidente, pwede mag-usap-usap sila. Di ba? Para, di ba? Maraming mayor dyan na nagsasalita, mga congressman. Pwede ba? Ating mag-usap-usap sila. Uulitin ko, wala na namang camera, walang mikropono. Magkape sila. O paano ba natin? Mag-usap-usap na tayo para maayos na natin itong napakagandang bansa natin. Yun ang mga mungkahi natin. Yun ngayon ang gusto kong pagkaabalahan aside from party building para mag-prepare tayo for 2028 and beyond. Dahil ako, tinatanong ako, Senator, ano ba ang ginagawa nyo? Sabi ko, nagpapalakas ng partido, nag-organize, iniikutan ko, sabot ng ating kakayahan, yung mga inikutan ko ng kampanya, may mga nanalo, may mga hindi. Pero marami akong nakilala ng mga bata na napakagagaling. Ano ba sinasabi ko sa kanila, Olaf, no? Sabi ko sa kanila, pag may kausap ko, ikaw, mayor, gobernador, congressman, ilang taong ka na ba? Siyempre sasabihin sa akin, ganito, may mga leader, 20 years old, 30 years old, 40 years old, 50 years old, 60 years old. Sabi ko, ito hindi ko sinasabing wala akong ginawang mali. Sinasabi ko, nag-20 na ako sa buhay ko. Nag-30 na ako. Nag-40 na ako. Nag-50 na ako. Nag-60 na ako. Diba? Kayo ba nag-70 na kayo? Yun ang sineshare ko sa inyo. Yung experience ko, yung karanasan ko, siguro marami na rin. No regrets, ha? Wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko. Kaya marami akong aral na napulot. So sinasabi ko sa mga kausap ko, di ba? Matuto kayo sa mga ginawa naming tama at saka yung mga ginawa naming mali. Itong kaming mga nakatatanda sa inyo. Yan lagi ang sinasabi ko sa kanila. At ang pinaka-importante talaga, yung paulit-ulit ko sinasabi, no? Hindi tayo dito pro ganito or anti-ganito, no? Pro-BBM, anti-BBM, pro-Duterte, anti-Duterte.
pro-China, anti-China, pro-America, anti-America. Ang hindi ko naririnig masyado, Olaf, mga kabayan natin, yung pro-Filipino. Mhm. Diba? Hindi na tayo, ang usapin ngayon, hindi na ito, yung corruption, yung pangangailangan natin sa food, clothing, shelter, health, education, diba? At saka, at saka data, diba? Hindi ito pangangailangan ng Ilocano o Bicolano o Bisaya lamang. Pangangailangan ito ng bawat Pilipino, lalong-lalo na yung mga hirap na hirap. Mga kababayan tayo, alam na hanggang ngayon kumakain sa basuran eh. Diba? Buti tayo, at least 3 beses tayo kumakain. Nakapag-aaral yung mga anak natin. Pag nagkakasakit, na ibibili natin ang gamot. Diba? Paano itong mga kababayan natin? Talagang lugmok sa hirap. Tapos makikita nila yung mga litrato ng bundok-bundok na pera. Diba? Sabi nga, kinurakot. Imbis na mapunta doon sa pagkain para mabawasan yung kumakain sa basuran, ay ibinulsa. At dati Olaf, kasya sa bulsa. Ngayon, kailangan mo na ng maleta. Ay, yun, hindi ka kasya sa maleta, kailangan mo na ng van. Ano pa naman yan? Hindi ka naman malulungkot dyan, di ba? Ito yung mga kailangan harapin natin. Pero hindi ito problema lamang ng TDS, Pinklawan, Dilawan, di ba? So, problema ito ng bawat Pilipino. At nanonood yung buong mundo. Hindi mo napansin na wala. Ito, pansin ko lang ha. Naglindol. Kasi po, parang hindi ko masyadong naramdaman na may mga ibang bansa na nagpadala ng rescue team, ng ayuda, ng aid. Yeah? Siguro sabi ng mga ito, magpadala tayo ng tulong dyan eh. Pera o kung anong gamit, kukurakutin lang yan. Sino naman ang matutuwa dyan, di ba? Wala. Ito yung mga salubin na naririnig ko. Pero ako, wag tayo mawala ng pag-asa. Sayang itong bansa natin, no? Pagtulungan natin ito. At siyempre, ang aking mukha transparent, open, at kumplituhin yung proseso. Diba? Walang tinatago. Sabi nga nung iba, yung Independent Commission for Infrastructure, bakit yung mga hearing nila patago? Hindi ko sila pinangungunahan, ha? Magagaling yung mga nandyan. Pero, baka yun ang kailangan. Lantaran ito. Ito nangyari. Ang dami na rin lumalabas ng mga chismis ngayon doon sa mga nangyayari sa loob. Bakit may mga chismis? Paano? Hindi lantad eh. Kung lantad, di walang chismis. Ayun. Kita mo, may video. Diba? May record. Ganun. Pag itinago natin, nagdudula yung taong bayan. Pero pag lantaran, may kumpiyansa ka. Transparent, diba? May tiwala. May tiwala. Nagkakaroon ka, nanunumbalik yung tiwala sa gobyerno, sa proseso, sa komisyon natin, sa Kongreso, sa Senado, sa DPWH. Diba? Inumbalik natin. Ibalik natin yung tiwala. Otherwise, diba? Ang hindi maganda rito na pangitain natin is pag nawala ng tiwala, diba? Yung taong bayan, at medyo nag-usap-usap yan at saka yung kasundaluhan. Sabi, huwag naman sana. Baka mangyari na naman yung shortcut na nangyari noong 1986. Shortcut yun eh. Diba? Pag shortcut tayo palagi, sabi ko baka makakatipid pa tayo kung isara natin yung mga korte. Diba? So, Senator, marami rin po yung mga participants, no, lalo na sa mga rally, itong mga kabataan, yung tinatawag na Gen Z. Opo. Ano bang message natin sa kanila at lalo na sa sa publiko kung saan nila ibubuhos yung kanilang frustrations, yung kanilang galit, no? Kasi nabanggit nyo na rin na male-maleta na nga na pera. Opo. Ito brotherly, fatherly, bilang isang lolo. Ngayon, ako madaling sabihin ito, Olaf, pero huwag kang magdidesisyon, no? Huwag kang aaksyon, huwag kang gagalaw kung galit ka, no? Kung masyado kang galit, kung masyado kang masaya, at pagod ka for all of the above. Hintayin mo nang bumalik sa normal yung heart rate mo
para makapag-desisyon ka ng tama. Yun ang una kong payo. Sabi ko nga una, madaling sabihin, napakahirap gawin, lalo na kung ang kausap mo, millennials, di ba? Gen XYZ, di ba? O, biruin mo, sasabihin mo sa, di ba? Galit na yung bata. Yeah, first advice, no? Second, mag-usap-usap kayo para whether yung rally ninyo sa Luneta, sa People Power Monument o sa Jesus Life, pareho yung sinasabi ninyo. Yung nasa Luneta pa lang, iba-iba sinasabi. Iba-ibang grupo. Paano? O yung nasa Jesus Life, iba sinasabi. Yung nasa People Power, iba sinasabi. May resign all. May resign si ganito lang. Kung ano-ano. So, hindi pa malinaw kung hindi lang sino, kundi ano ang ipapalit mo. Ayun, mag-usap-usap kayo para magkasundo. Hindi lang kayo, kundi tayo. Tayong lahat. Whether pumunta ka sa rally. Ito na naging problema ko eh. Diba? Gusto ko sanang pumunta rin. No? Para magpahayag din ang samanan lang. Yung lungkot ko. Diba? Yung mga niloloob ko. Diba? Bilang isang private citizen. Opo. Ang problema ko, ulam, saan ako pupunta? Diba? Pumunta ako sa Luneta. Iba-iba rin ang sinasabi. Pumunta ako sa EDSA Drive. Iba-iba rin ang sinasabi. Pumunta ka sa People Power Monument. Iba-iba sinasabi. Saan ako pupunta? So, hindi na lang ako pumunta. Nanood na lang ako. Diba? Baka mapagbiskitahan pa tayo. Diba? Opo. Yeah. Pangalawa, ayaw mo sa ganitong nangyayari ngayon, hindi lang sino, kundi ano ang ipapalit mo. Ngayon, katanungan pa, pwede pa ba tayong mag-intay hanggang 2028? Pagdating ng 2028, adi eleksyon na naman. Yung eleksyon pa natin meron ng, di ba? May mga electoral reforms na ba? Para hindi ito paramihan ng pera. Paano yung walang pera na magagaling? Di ba? Paano sila? So, yung walang kakayahan, pero magaling. May vision. Di ba? May magandang plano. Whether local government or national. Di ba? Paano sila? Lalaban, makikipagsabayan doon sa mas may pera. Kung eleksyon natin, paramihan ng pera, huwag naman tayo mag-eleksyon. Diba? Mag-ipon na lang tayo, gamitin na natin sa pagkain. Diba? Babalik tayo dyan sa food clothing center. Yeah. So yun, ang pangalawa, mag-usap-usap tayo para malinaw kung ano ba talaga ang gusto nating mangyari. Diba? At yun nga, huwag tayo masyadong galit. No? Tapos, siyempre, pagtulungan natin ito. Totoo yan, korupsyon. Hindi natin sinasabing mabuti yan, korupsyon. Ano naman ang bubuti ng korupsyon? Diba? Ano ang bunga ng korupsyon? Yun, may mga litrato, may footages, tambak-tambak na pera. Samantala, ito nga di ba talagang nakakalungkot talaga. Tambak-tambak na pera kung kani-kaninong bulsa lang pumupunta. Hindi na nakakasya sa bulsa, kailangan mo ng maleta. Yung maleta, hindi na rin kasya sa maleta, kailangan mo na ng van. Samantalang may mga kababayan tayo, na kumakain sa basurahan. Di ba yun ang palitin natin yung agwat na yun? Bawasan yung kumakain sa basurahan, yung tambak-tambak na pera gamitin natin sa tamang paraan, hindi sa flood control. Diba? At kung in aid of legislation, in aid of lantaran. Isa nga po, Senator, isa sa mga naging kumbaga tinuturo nga, no, lalo na itong mga insertions si Congressman Zaldico, no, na biglang nasa abroad na siya. Kung kayo po ang tatanungin, ano po kayang advice ninyo sa kanya? Hindi lang kay former party list Congressman Zaldico, di ba? Kung wala kayong kasalanan, ibabalik kayo ito. Harapin mo. Di ba? Magsalita ka. Magpa-investiga ka. Harapin mo. Ano ibig sabihin? Ginamit din sa atin yan, di ba? Noon, di ba? Nagtago tayo. Ayan, flight is built. Di ba? Paano ka naman hindi magpa-flight nun di ba? Pati yung hostisya natin, yung korte, pagkakampi ka, magaan. Pagkalaban ka sa politika, pupuruhan ka. Di ba? Flight. Ngayon, ang sinasabi pa ni nung mga kwan, nasasangkot, huwag lang na si Bicolano, di ba?
party list congressman sa likod. Di ba? Lahat ng mga nasasangkot. Ibig sabihin ba yan hindi gumagana yung justisya natin. Ba't tayong bumalik? Ba't tayong maharapin? Ano tinatago mo? Di ba? Yun ang mga katanungan ng taong bayan. O kung hindi ka guilty, bumalik ka. Ngayon, kung hindi ka bumalik, magdahilan ka. Ibig sabihin, wala kang kumpiyansa sa sistema. Sino ba ang promotor nitong sistema ngayon? Kanino ba nagsimula itong biglang sumabog na isyo? Di ba? Di ba? Sabi-sabi ko nanganaan na. Di ba? Nasubrahan na. Opo. Ilang Jollibee naman ang bibili mo dyan sa tumpok-tumpok ng pera. Sobra-sobra. Kaya, yun nga Kaya malungkot, nakakalungkot dahil naiwasan sana ito. Kung nag-usap-usap tayo, di ba? Sabi ko nga hindi na tayo Ilocano, Bicolano, Bisaya, Cebuano, Muslim, di ba? Pilipino tayo. Harapin natin ito bilang Pilipino, nagkakaisang Pilipino. Di ba? One people, one nation, under one flag. Di ba? Dreaming hard. Mangarap tayo, magdambugo kita. Praying hard, mga jig kita. Magdasal tayo. At para hindi naman kayaya sa Panginoon o kay Allah, ano man tawag na sa Kanya. Di ba? Ay magtrabaho tayo, magsikap tayo. Hindi pwedeng pakaangkaang dito. Di ba? Yun ang mga observation. So, yun ang advice ko. Hindi lamang kay Congressman San. Kung sino man yun nababanggit yung pangalan mo, harapin mo. Ngayon, kung ayaw mo humarap at magdahilan ka, abay di, ano ibig sabihin yan? Wala kang kumpiyansa na patas yung laban. Balikan natin. Ginawa ba ninyong patas yung laban nung nangungurakot kayo? Diba? Paano? Patas ba yung, diba? Bundok-bundok yung pera ninyo, hindi magkasya sa maleta. Samantalang may nagugutom? May namamatay? Diba? May hindi na evacuate kagad dahil sa paulit, taon-taon na pinupuno yung flood control na hindi naman gumana. Ay, yung mga namatay dyan. Patas ba yung laban? Yun ang diba? Yun ang kinapuputok ng butsi natin. So bumalik ka rito, harapin mo. Diba? Ay, yung mga kababayan natin na nahirapan, in-evacuate. Diba? Inarap nila yung bagyo. Kaya kung yung pondo sana na ginamit sa tamang paraan, kinurakot ninyo. Patas ba yung laban? So huwag tayo magdahil. Kung naniniwala ka sa sistema, harapin mo. Kung hindi ka naniniwala, ba't yung ginawa? Kung pinagkagawa ninyo nun. Tama ba yan? Hindi lang para sa mga Bicolano, para sa mga Pilipino. Ito pa, Olaf. Ang dami yung Pilipinong nag-abroad. Diba? Nasa centralized aircon. Alam mo ibig ko sabihin, di ba? Kantsaw ng kantsaw. Batikos ng batikos. Buti ka nasa aircon ka. Wala kang flood control doon sa kung saan mang lugar. Penthouse ka na doon. Batikos ka ng batikos. So ang mungkahi ko naman dito sa mga taong ito na nag-iilig mga tsaw, umuwi kayo rito. Di ba? Sige, umuwi kayo rito, kapit bisig tayo, holding hands tayo. Pagpatuloy ninyo yung pagbatikos, pero nandito kayo. Kaya kung dahil sa batikos ninyo, lumubog yung Pilipinas sa Pacific Ocean, di ba kakasama tayo? Hindi kami lang. Mahirap naman yung kabilang ang lulubog, kayo safe. Di ba? Hindi naman tama yan. Di ba? Yun ang sitwasyon natin ngayon. Yun ang nililinaw ko sa taong bayan para medyo mahimas-masan tayo ng konti at makadesisyon tayo ng tama. So, Senator, salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa ating programa. Lalo na po sa ating mga kababayan dito sa Bulan, Sorsogon. Siguro ko huling mensahe po, Senator Honasan, sa ating mga kababayang Sorsoganon, as in mga taga-Bulan, lalo na po ang ating mga, alam natin na sa politika, paramihan lang ng kamag-anak at kakilala. Ano po ang inyong mensahe, Senator? Ganun tayo mga Pilipino. Kaya sinabi ko, ulitin ko, Olaf, no, sa ating mga kabayan, no, sa iyo, sa Ilocabos, di ba? Kitang mga Pilipino, talagang uragon talaga tayo di ba? Kung ang pag-uusapan doon, utak, ay world class tayo. Maniwala kayo sa akin. Di ba? 14 na milyon, no, na overqualified na teacher at nurse ang nagpapalaki sa mga anak
ng mga leader ng mundo. Mhm. Almost 60% ng semen, Mhm. mandaragat. Mhm. No? Sa buong mundo, Pilipino. Mhm. So pag tumigil magtrabaho yung Pilipino sa Washington, sa United Nations, sa karagatan, babagal ang ekonomiya ng mundo. Mhm. Ganon tayo katindi. World class tayo as soldiers, sundalo. Ay, saan ka nakakita ng sundalo na nakipagbari lang kumakanta? Mhm. Di ba? Mhm. World class din tayo ng peacekeeper. Mhm. Di ba? Pag pinag-uusapan ng kapayapaan, world class tayo. Yung general no ng United Nations Peacekeeping Force, hindi ko na babanggitin yung pangalan. Baka ayaw niya. Mhm. Di ba? Magre-retire na. Hindi pinayagan ng United Nations. Mhm. Itong general na ito, Marine General. Mhm. Pilipino. PMA graduate. Okay. Hindi pinayagan. So, world class tayo as sundalo, world class tayo as peacekeeper, world class tayo as teachers, di ba? World class tayo as nurses, world class tayo as seamen. Nako, ang dami nating mga professional manager na world class, wala dito sa Pilipinas. Nasa ibang bansa. Ang pinaunlad nila, pinalalago nila yung ekonomiya ng ibang bansa. Ba't hindi mag-uwian dito? Bakit nila hindi uwian? Paano ang gugulo natin? Yung ko. So, ano ang aking huling, hindi naman huli, di ba? Dahil Opo. siguro mo ulam, uulitin natin to, no? Opo, lalo na po kapag ano na tayo, continuous na po. Sige. Okay. Ngayon, una kong payo, brotherly, fatherly, bilang isang lolo, no? Na kayong mga kabataan, saan man kayo, private sector, di ba, public sector, mayor, governor, congressman, congresswoman, di ba? Mag-usap-usap kayo, magsalita kayo, pero bawas-bawasan ninyo yung galit. Sabi ko kanina, huwag kayong magdesisyon o mag-aksyon pag galit na galit kayo, di ba? Masayang masaya o pagod na pagod or all of the above. Huminahon muna kayo, usap-usap kayo, tapos desisyon kayo, hakbang kayo. Okay? Magsalita kayo. Lantaran harapan. Sa rally, kung saan. Sa social media, mag-TikTok kayo. Di ba? So, dahil kayo ang pag-asa namin. Mas magagaling kayo isa sa amin. Okay? Di hamak na mas magaling kayo. Yun lang, ang sinisir namin sa inyo, experience. Experience is the best teacher. Okay? Pero sa ating mga kababayan, bata, matanda, babae, lalaki, let us continue together, together. Ito lang, isingit ko lang, itong together, importante sa akin ito. Dahil yung mga national heroes natin, yung mga pambansang bayani natin, isa-isay natin, si Dr. Jose Rizal, medyo underhyped ng konti, pero genius yan, pride of the Malay. May monumento yan sa Europa. Di ba? Hindi naman perfecto. Ano ang impormasyon natin tungkol sa kanya? Mawalang gana, baka magalit sa akin yung mga kamag-anak at mga kabayan. Si Jose Rizal, genius, underhyped nga ng konti. Ano ang reputasyon niya? Chick boy. Okay. Si Andres Bonifacio, di ba? Firebrand, revolutionaryo. Ang init ng ulo. Di ba? Ayun. Di ba? Hindi niya napigil siguro sa, di ba? Sa pag-nanais niya na maging malaya yung Pilipino at yung Pilipinas, di ba? Mainit ang ulo. Nagpadala sa init ng ulo. Ay sa awa ng Diyos, na-outmaneuver ni First President natin. Opo. Si Emilio. Si Juan. Si Aguinaldo. Emilio Aguinaldo. Di ba? First President natin. Binigyan ng pera, pambili ng armas sa Hong Kong. Ano mo na, may mga issue din doon. Si Apolinario Mabini, sublime paralytic, brains of the revolution. Dahil sa polio, hindi makalakad. Pero together, nagsama-sama itong magagaling na hindi perfectong mga bayani natin. Nagsama-sama, nag-usap-usap, nagsakripisyo, nagsalita, nagdasal, namatay. Sige ba? Nagbuhis ng buhay. Nangarap para sa isang bansa na wala pa noong mga panahon na yun. Sino tayo wala pa, mga bayang Pilipino, para higitan yung pagnanais nila, yung mga pangarap nila. So ako, balik ako, together, one people, one nation under one flag. Let us continue to dream hard. Mangarap tayo. Walang masamang mangarap. Kaya lang kung mangarap tayo ng mangarap, walang mangyari. Di ba? Mangarap tayo. And then,
harap tayo, magdasal tayo, manampalataya tayo para tulungan tayo ng Panginoon. Kaya di ba? At huwag tayong tumigil doon. Baka sabihin ni Lord, ni God, kaya pangarap kayo ng pangarap, dasal kayo dasal. Hindi naman kayo nagsusumikap. So, dream hard, mangarap tayo, pray hard, manampalataya tayo, and work very hard for unity. Di ba? Pagkakaisa. For peace, pangmatagalan ng kapayapaan, at yung kaunlaran na matagal na nating deserve. Sayang itong Pilipinas, na-discover ko yan, mga kababayan, no? Olaf. Nung nag-DICT ako, tingnan mo yung mapa. Bukod sa Hugis, Rosario tayo, pagbawas-bawasan natin yung gulong politika, na dulot ng politika rito, babawasan yung corruption, yung blind control, tayo ang pwedeng maging sentro ng, we can be the digital center, the political center, di ba? The economic center, the security center, and the spiritual center, hindi lamang ng Pacific area, kundi ng buong mundo. Yung nahihirapan sa ibang lugar, sa ibang bansa, dapat sa ating pumunta. Kung bawas-bawasan natin yung gulo, yun ang explore natin. No? Sayang. At bakit natin ito ginagawa? Sa edad kong ito, sa mga naranasan ko na rin, hindi na natin ito ginagawa para hindi ko na ginagawa ito para sa sarili ko, no? Ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng aking mga anak at ating mga apo. Okay, Senator, salamat po sa oras po na binigay ninyo at natutuwa naman ako at nagiging ano na tayo, no? Mas malawak na yung ating diskusyon at yun nga, Olaf, no? Putulin ko na sa liba. Opo. Sa dami, Olaf, alam mo naman yan, di ba? Hindi lang tayo magkadugo, no? Hindi lang tayo magkababayan, hindi lang tayo parehong anak ng bulan, no? Siguro naman sa dami ng pinagdaanan natin, buhay pa tayo. Kung hindi naman tayo natuto, di ba? Talagang may factory defect tayo. Okay. Salamatunon po, Senator Honasan. Mapalusol na pa sa ating mga kabayan na God bless, ingat palagi, ikay ka mo pirme. Opo. Magkasararo na kita. Magkasararo na kita. Hindi lamang sa Kabikulan. Di ba? Sa buong bansa at sa buong mundo. Opo. Magsararo na kita. Opo. Okay. Mapalos. Okay, thank you. Okay, thank you. Opo. Okay, mga tugang, maupo yon si dating Senador Gringo Honasan na ating nakapanayam, no? At sa haba rin ng ating usapan, syempre, diretsahan din tayo mga tugang sa mga kahaputan. And siguro sa pagbabalik nato, mag-break lang kita ng pirang minuto sa pagbabalik po ng Straight Talk kasama si Olaf Gotadera at mag-ano rin tayo, summarize din tayo, no? Lalo na po yung mga mensahe na pinapaabot ni Senator Gringo Honasan. Okay, mga tugang, salamat at magbabalik po tayo. Kaya nagpiping-pong.
Okay, mga tugang, Diyos maray na aga gihapon sa iyo. Okay, so sa video, naka-black screen paghihapon kita. Pasensya na po mga tugang ha, kay medyo naglolo ko naman ininato ng mga connection didi. And good morning sa mga ato avid viewers, no? Dagan po ini. Shout out kay sino ba nag-remote sa ato ngunyan, no? Ayan, sira
Madam, no? Si Ma'am Selema Morata, good morning, ha? Mga taga Matnog. Diyos maray na aga po sa iyo, ha? Diyan sa Matnog. Sa ato man kapartner dati, kaupod, nato amigo si Romel Coro ng Wow Smile Radio. Good morning sa ato mga kaurupod dyan sa Wow Smile Radio. Yan, syempre pa si Konsehal Chito Hao, good morning. Halos kadaghanan nato ng mga amigo, no, na nagsusubaybay sa ato programa. Okay? Ayos man na sa ato screen kay na naging black na screen ko. So anyway, mga tugang, papasalamat man kami sa ato mga sponsors, no? Sip Spot Cafe, didi po yan sa may Herona Street, Zone 3, Bulan, Sorsogon, Amaras Photography, and syempre, amigo ta, good morning man kan Attorney Boots Corvette, sino pa didi? Ato paboritong halo-halo pansit diyan sa Ning's Restaurant, no? Good morning, Cha Nings, sa pamilya po, san ato mga kapamilya dyan sa Ning's Restaurant. Kung may mga events ka mo, o may kamusin mga birthday party, masiram doon an handa, no? Kung kamo maghahanda, dyan na lang kamo sa Ning's Restaurant. Okay, mga tugang, naging makabuluhan man sa ato pakikipag-ulay kan dating Senador Gringo Honasan sa kanyang saro na mensahe para kay Congressman Zaldico, dating congressman ng Ako Bicol Party List, na harapin na niya ang kanyang kaso, no, lalo na po ang ginagawang investigasyon ng gobyerno o ang ICI manungod po sini na mga flood control projects, no? Mga maanumalyang flood control projects manungod sa pondo na base rin dun sa mga investigasyon na nagkaigwasin na mga pondo na kinuha, no? Lalo na po sini na mga proyekto na ini. And syempre, padagos ang investigasyon ng DPWH, nagkaigwa na sila Memorandum of Agreement with AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, ang Insurance Commission. So, intiro po ini, no? All bases covered, and kahapon lang nag-report na si dating DOJ Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman. So maasahan po natin, mga tugang, na itong si Ombudsman Boying Remulla ang siyang sasalo, no? Siya ang sasalo nitong mga investigasyon, lalo na ang ginaganap diyan sa ICI. Kaya nga minsan nakakapagtaka pa rin, no? Bakit meron pang independent Commission on Infrastructure na kung saan nga ang kanilang mga rekomendasyon ay ipapasa din sa Office of the Ombudsman, no? So karamihan kasi po diyan, pagka ganyang may mga kaso na, mismo na ang mga investigador ng ombudsman ang gumagawa nito. So yon siguro isinesaayos ang dapat ayusin at hindi natin maintindihan dahil hindi naman po nagiging transparent, no, ang kanilang pag-iimbestiga, lalo na po wala na nga ang investigasyon diyan sa Senado, ang Blue Ribbon Committee. So hanggang ngayon may acting chairman pero wala pang naitatalaga na appointed or elected among the senators ang susunod, no, na chairman ng Blue Ribbon Committee. So mao po 'yun, mga tugang, ang sitwasyon, no, lalo na po sa national
And on top of that, itong ang mga headlines manungod sa lindol, no, sa earthquake na naganap kahapon, asin kaninang madaling araw nagkaigwaman sin mga aftershocks diyan sa lugar sa Davao, no? Davao asin Surigao area na kung diin padagos man gihapon ini na mga aftershocks. And yun nga ang sinasabi nga na from north to south, no, pati ang central Philippines, norte sa Benguet, dyan sa area na yan, Baguio, tinamaan din ng earthquake. And then din naman sa Bogo City, as in Cebu area. And then ang pinaka-latest nga ini nasa Davao. So naimudta, Noy, ang mga video na nakukunan nila san naglilinog nga ni doon, no, habang lumilindol diyan sa Davao. Marami pong mga nakuha video, no, as in na i-post man ini sa social media. And bagan naiimod mo lang sa sine, sa mga movies na nagpupurutok ang mga transformer habang nag-earthquake, tapos may mga nagko-collapse na mga building, as in mga fasad. So, yun lang po, no? Paigtingo nato mga tugang kay nasa tayo Ring of Fire, no? Intiro po ini, yadi ang mga bulkan, yadi ang mga fault lines, no? And isipin po niyo na ini na sa may Bogo City, wala man sa records ng PVOX na may fault line doon. So, niyan lang nadiskubrihan na may umpala doon after more than 400 years, no? So, ini po mga tugang kay puhan na paigtingon nato an ato disaster risk management, no? An ato mga programa lalo na po didi sa ato sa mga lokal na gobyerno sa bilog sa Pilipinas, and syempre didi man sa ato sa probinsya Kansorsogon, sa ato sa Bungto Sambulan na imudunta, no? Parang naghiriwag ini na mga fault lines, no? As in aramon ta kung ano ang mga dapat himuon, as in maging preparado kita lalo na po sa sinasabi nga ni na sugad sini na mga kaganapan ng mga natural disasters. So mao po 'yan mga tugang, and sumain nyo naman ang saro na episode sa ato Straight Talk. Diretsahan kita sa ato pag-iristoryahan. And hopefully, may nakontak man kita ang paborito sa mga Generation Z, si Congressman Kiko Barzaga. Hopefully, makuha po nato sa susunod na Sabado. Kay bisihonon ini si Congressman Kiko, nag-file po siya sin House Bill na pag-abolish sinina value-added tax. No? Intiro po kita, nagbabayad sinina value-added tax. Isipon po lang niyo sa ato Soreco bill, yung VAT po dyan umaabot man sa 5 pesos, no? So sa kada bakal nato may VAT kita na binabayadan. So mantakin po niyo na matitipon man yun. Pag natipon yon, saro man yun na kilo na bugas, lalo na ang 20 na bugas ni Pangulong BBM. So saro na mayad na kaisipan, kay sabi nga ni, napapakadtuman lang sa pagwawaldas o kundiri kinukupit ang pondo sa bayan. Kaya nano daw kung magkaigwa na lang sin mahali na ini na value-added tax, and then si Senador Marcoleta naman ay nagpo-propose ng tax holiday. Ibig sabihin, sa sulod nga sa sambulan, wala ngun barayadan sin buwis. So, ini si Kong Kiko, mao ini ang saro na congressman dyan na nagiging headline din, no? Dahil sa rin ang nag-file ng isang impeachment complaint kay Pangulong BBM. Pero alam naman natin, wala ang mga numero dyan sa Kongreso, pero naiimod nato ang intensyon sinini Kong Kiko. Kaya hopefully po mga tugang sa masunod na Sabado, may gihapon kita sin guest, and hopefully si Congressman Kiko Barzaga. Congressman po yan sa Dasmariñas sa Cavite, sa lugar man sa mga
Remulla, no? So ini mga sinasabi nato mga political dynasty man ini diyan sa Cavite. So sa pagbabalik po sa programang Straight Talk, sa lamatunon po sa gabos po na paghinanyog sa mga oras na ini, padagos nato ang pagpangadji na maging maayos po ang ato panahon, no? Na wala na sinbagyo na magsulod sa ato Philippine Area of Responsibility. Medyo magbawas-bawas naman, mawara naman ini na mga tinatawag na earthquake, no? Ang paglinog. So tibayan lang nato ang ato pananampalataya, asin magtubod kita sa ato kakayahan na kaya natin ito lampasan. Sa lamatunon po, ini po si Olap Gotladera, Diyos Mabalos.